Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung nabibilang ka ba sa Invisible Universal Church. At ang ating Bible verse ngayong araw ay mula sa Matthew chapter 16 verse 18. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw, "And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Dito pa lang sa ating binasang scripture ay makikita natin kung gaano kaimportante ang simbahan sa plano ng Diyos. Pero ang pinakatanong dito, mga kapatid, ay anong simbahan ba ang tinutukoy niya dito? Ito ba yung building sa kanto natin? O yung malaking congregation? O baka may mas malalim pang kahulugan? Pero pag-usapan natin ang konsepto ng Invisible Universal Church. Ang Invisible Church ay hindi natin literal na nakikita. Hindi ito limitado sa isang denominasyon lamang o isang lokal na simbahan. Ito ay isang spiritual reality. Isang katotohanan pang-spiritual kung saan lahat ng tunay na nanampalataya ay nagkakaisa sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At habang tayo dito sa lupa ay nakakita ng mga invisible churches, may mga church buildings, religious groups at ministries ang Diyos naman. Ang tinitignan niya ay ang puso ng bawat isa. Siya lang ang tunay na nakakalam kung sino ba talaga ang kabilang sa kanyang tunay na iglesia. Para naman sa ating teachings ngayong araw, ay unang-una, the true church is not merely a religious group. Hindi sapat na miyembro lamang tayo ng isang religious organization para masabing kabilang tayo sa tunay na simbahan ng Diyos. Minsan nakakaligtaan natin na pagiging active sa church ay hindi automatic. Ibig sabihin nito ay save na tayo o may salvation na tayo. Ang tunay na simbahan ng Diyos ay binubuo ng mga taong may tunay na relasyon kay Kristo, hindi lang basta sa attendance list. Ikalawa, the true church is made out of all believers. Kahit saan tayo manggaling na Catholic, Baptist, Pentecostal o kung anumang denominasyon, basta tayo ay may tunay na pananampalataya kay Kristo ay bahagi ka ng kanyang Invisible Universal Church. Ang pagkakaisa ng mga tunay na mananampalataya ang bumubuo sa spiritual body ni Christ. Hindi ito nakikita ng tao pero ito ay alam na alam ng Diyos. Ikatlo, the true church is invisible and known to God alone. Ang Diyos lamang ang may kakayahang makita ang puso ng tao. Pwede tayong magpanggap sa harap ng ating kapwa, pero sa ating Diyos, walang nalilihim. Siya ang nakakahalam kung sino ang tunay na sa Kanya, hindi base sa religious title o hindi sa dami na activities na sinalihan mo sa mga churches, kundi sa kung ikaw ba ay talagang born again in spirit and in truth. At para naman sa ating application ngayong araw, ay unang-una value of faith in Christ over membership. Mas mahalaga ang iyong pananampalataya kay Kristo kaysa sa pagiging registered member ng isang church. Hindi tayo maliligtas ng pangalan mo sa church record. Ang mga pagligtas sa atin ay ang tunay na pagsukod ng ating puso kay Kristo. So ask ourselves today kung mayroon ba tayong faith na talagang sa Kanya o nakikisama lamang tayo. Kalawa ay value genuine connection to the family of God. Huwag lang tayo mag-focus sa church, events, or mga programs. Hanapin natin ang totoong connection natin sa pamilya ng Diyos. Maging intentional tayo sa pagbuo ng relasyon sa ating kapwa manampalataya. Kamustahin natin sila, pagdasal natin sila, at mahalin natin sila. Dahil yan ang tunay na simbahan, hindi yung structure, kundi ang mga people, ang mga tao na nagkasama-sama na may pananampalataya kay Kristo. At ito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.